Welcome to Pinoy Crime Journal. Dito sa ating channel, susuriin natin ang mga totoong kwentong krimen na gumimbal sa iba't ibang panig ng mundo. Mula sa mga headline-grabbing cases hanggang sa mga hindi pa nare-resolbang krimen, hihimayin natin ang bawat detalye, bawat saksi, at bawat ebidensya. Samahan ninyo akong alamin ang katotohanan sa likod ng mga krimen na ito. Don't forget to subscribe and click the notification bell para hindi ninyo ma-miss ang kahit isang episode. Simulan na natin ang paglalakbay sa mundo ng krimen. Ito ang Pinoy Crime Journal. Noong January 4, 2013, isang lasing na lalaki ang walang tigil na pinagbabaril at pinatay ang 8 katao, kabilang ang isang buntis na babae at isang 7 taong gulang na batang babae. 13 pa ang nasugatan. Sino ang kriminal? Ano ang nagtulak sa kanya na patayin ang mga taong ito? Alamin natin ang nangyaring pamamaril sa Kawit, Cavite. Si Ronald Baquiran Bae ay ipinanganak noong November 9, 1971, kina Rodolfo at Tomasa Bae. Ang kanyang ama ay dating hepe ng pulisya ng Imus, Cavite. Siya ang gitnang anak sa 5 magkakapatid. Si Ronald ay naging karelasyon si Maria Elena Aguilar sa loob ng 13 taon. Si Elena ay mula sa Lubao, Pampanga, na pinakasalan ni Bae noong 2008. At may 5 silang anak, ang pinakamatanda ay 12 years old at ang pinakabata ay 3 years old. Bago ang relasyon kay Elena, si Ronald ay may mga anak pang mga babae mula sa 2 dating karelasyon. Siya ay dating miyembro ng konseho ng barangay hanggang tumakbo at natalo siya sa kanyang kandidatura bilang punong barangay ng Tabon noong 2010. Ang kanyang campaign tarpaulin, na may alias niyang Bossing, ay nakabitin pa rin sa harap ng isang bahay sa kanilang barangay noong araw na siya ay nagwala at namaril. Si Ronald at ang kanyang pamilya ay unang nanirahan sa isang bahay sa Kawit, Cavite. Ayon sa mga kapitbahay, umalis sila sa komunidad noong 2010 at lumipat sa ibang lugar sa Tagaytay. Noong August 2012, ang pamilya ay lumipat sa kanilang bagong gawang 2 palapag na bahay sa Guagua, Pampanga. Ang bahay sa Cavite ay iniwan sa pangangalaga ng kanyang house caretaker na si John Paul Lopez, na taga Rosario, Cavite. Ang ilan sa kanilang mga kapitbahay sa Cavite at sa Pampanga ay sumang-ayon na si Ronald ay minsang naging mabuting kapitbahay. Sa pangkalahatan, sinabi nilang si Ronald ay mabait, mapagbigay at matulungin. Ngunit may iba ring nakakakilala sa kanya bilang maton na nagagalit sa kaunting bagay. Ang kanyang pagiging mapagbigay ay maaaring dulot ng kanyang pagiging nakakaangat sa buhay. Ngunit ang kanyang pinagkukunan ng kita ay nananatiling hindi malinaw. Ayon sa ina ni Ronald na si Tomasa at ang kanyang asawa na si Elena, kumikita si Ronald sa pag-buy and sell ng mga kotse. Mayroon din siyang negosyo ng pagbibreed ng mga fighting cocks sa kanyang farm sa Noveleta, Cavite, at may poultry farm siya sa tapat ng kanyang bahay sa Barangay Tabon, Cavite. Mayroon din siyang rest house sa Tagaytay. Ayon naman sa governor noong si Juanito Remulla ay isang known drug dealer si Ronald, na pinabulaanan naman ng kanyang pamilya. Ang krimen. Noong January 4, bandang 9 ng umaga, ang isang closely knit na community sa Tabon ay galing pa sa kasiyahan ng nakaraang bagong taon nang sila ay nagimbal sa sunod-sunod na putok ng baril. Si Ronald, na nakasando at shorts, ay lumabas ng kanyang bahay at pinaputukan ang sinumang makita. Pumunta siya sa isang tindahan kasama si Lopez. Nakita niya ang 3 mga bata at hinahanap ang ama ng mga ito na si Berto. Nang sumagot sila na wala roon ang kanilang ama, kinuha ni Ronald ang isang kalibre 45 na baril at pinagbabaril ang mga bata na agad ikinamatay ng 7 years old na si Micaela Andrea at malubhang nasugatan ang kanyang mga nakababatang mga kapatid na sina Ken Cedric Caimol, 3 years old,
na inaanak pa ni Ronald at Michelle Caymol, 2 years old. Base sa mga salaysay ng mga residente, ang salarin ay naglakad ng humigit kumulang 200 metro mula sa kanyang bahay patungo sa isang pampublikong pamilihan na daanan ang hindi bababa sa 70 mga kabahayan at patuloy na nagpaputok ng baril sa mas maraming mga tao. Walang salita o ekspresyon sa mukha ni Ronald nang siya ay naglakad palayo at walang sinumang nagtangkang huminto sa salarin na nagpaputok sa anumang gumagalaw. Si Lopez naman ang taga-reload ng kanyang baril. Ayon sa ibang mga kapitbahay, narinig nilang pinagbantaan si Lopez ni Ronald kapag hindi sinunod ang gusto nito. Sa puntong iyon, binaril ni Ronald ang isang asong kumakahol ng kapitbahay. Pagkatapos ay binaril niya ang may-ari nitong si Alberto Fernandez na nasa may veranda ng kanyang bahay. Hindi pa nakontento si Ronald at lumabas siya ng eskinita at nagtungo sa pangunahing kalsada. Patuloy na nagpapaputok sa sinumang makita. Naglakad siya ng mga ilang metro hanggang makarating sa palengke. Pinagbabaril ang bawat taong nakasalubong niya, kabilang ang isang buntis na babae na nagngangalang Rhea de Vera, na nabaril sa tiyan, at ang kanyang 3 years old na anak na si Jan Monica. Napatay din niya ang driver ng tricycle na si Boyet Toledo, ang nagtitinda ng prutas na si Erin Funelas, at ang nagtitinda ng taho na si Al Oreo. Nagtagal ang pamamaril ng halos kalahating oras. Pagkatapos nito, bumalik si Ronald sa kanyang bahay kasama pa rin si Lopez. Dumating naman ang mga kapulisan at hiniling sa kanya na sumuko. Ngunit nakipagpalitan ng mga putok si Ronald. Napatay si Ronald bae at pumasok ang mga pulis sa kanyang bahay. Narecover nila ang 3.3 grams na shabu at ilang mga armas. Nakuha din nila ang baril na mismong ginamit ni Ronald sa ginawang krimen at isang expired na firearm licensed card. Si Lopez, sa kabilang banda, ay nawala matapos ang pamamaril at isang gantimpalang 100,000 piso ang inialok para sa impormasyon sa kanyang pagkakaaresto. Ngunit sa kalaunan ay sumuko rin siya sa mga pulis. Inihatid siya sa mga otoridad ng kanyang mga kamag-anak sa gabi ng January 4. Sinabi niya sa mga investigador na pinagbantaan siya ni Ronald na babarilin kung hindi tutulong sa pagreload ng baril nito. Isiniwalat din niya na may napatay ding ibang tao noong mga nakaraang taon si Ronald at inilibing ang katawan sa paligid ng kanyang bahay. Pagkatapos ng ipinahayag ni Lopez, ay nagsagawa ng paghahanap ang mga pulis sa paligid ng bahay ni Ronald. Nakahukay nga sila ng mga buto. At sa tulong ng forensic expert ay nakumpirma ang pagkakakilanlan ng biktima. Ito ay si Teodulo Villanueva, isang dating katiwala ni Ronald, na pinatay niya noong 2003 dahil niloko umano siya kaugnay ng kanyang mga panabong na manok. Pero duda ang mga pulis na ito nga ang punot dulo ng problema. Napag-alaman ng mga investigador na si Villanueva ay nasa listahan ng mga nawawalang tao mula pa noong 2003. Isang identification card na iningatan ng Criminal Investigation and Detection Group ng pulisya ang nagbunyag na si Villanueva ay dating kusinero ng isang Japanese restaurant sa Manila Polo Club. Sinusuri ng mga pulis ang posibleng koneksyon sa droga. Kinumpirma naman ng Nooy Cavite Police Director Senior Superintendent Alexander Rafael na si Ronald ay nasa watch list ng pulisya para sa illegal na droga. Ipinakita ng mga record mula sa Regional Philippine Drug Enforcement Agency na siya ay humarap sa mga kaso para sa pagmamay-ari ng illegal na droga noong March 2010. Kaugnay ng nangyaring trahedya, sina Ronald at Lopez ay nagmaneho ng isang asul na 1998 model Mitsubishi Lancer papunta sa Kawit na natagpuan ng pulisya 2 araw pagkatapos ng pamamaril. Ang kotse ay inabandona sa tapat ng isang shopping center sa Barangay Tabuan sa Silang Cavite. Ang mga pinto nito ay nakakandado ngunit ang likurang salamin ay basag. Sa karagdagang pagsisiyasat ng mga pulisya,
ay nalaman nilang si Ronald ay pinagkalooban ng lisensya para sa ilang matataas na kalibreng armas. Mayroon siyang lisensya para sa isang .45 caliber na baril at para sa 2 assault rifles, isang M16 at isang AK-47. Ngunit hindi pa rin alam ng pulisya kung bakit o paano ipinagkaloob kay Ronald ang mga ganitong armas. Walang sinuman ang nakakaalam kung ano ang pumasok sa isipan ni Ronald nang siya ay naglakad-lakad ng walang pakialam sa kanyang kapitbahayan at nagpaputok ng baril ng walang pinipili na ikinasakwi ng 8 inosenteng tao. Sa isang panayam sa burol ni Ronald sa Imus, sinabi ni Elena na hindi niya kailanman naisip na ang kanyang asawa ay hahantong sa pagpatay ng mga tao. Bagaman nag-aaway sila at minsan ay sinasaktan siya, hindi kailanman itinutok ng kanyang asawa ang baril sa kanya. Ngunit kinumpirma niya na may mga pagkakataon na kakaiba ang ikinikilos ni Ronald, isang bagay na isinisi niya sa paggamit nito ng droga. Nagsasalita siya mag-isa. Minsan umiikot ang kanyang mga mata paitaas. Idinagdag niya na minsan ay nakita niya ang kanyang asawa na nakikipag-usap sa pader sa kanilang bahay at sinasabing, "Ako ang dyablo." Dagdag ni Elena, na nagkaroon sila ng malaking away mag-asawa noong December 30. Dumalaw si Lopez sa kanilang bahay at nag-inuman at gumamit sila ng droga ni Ronald. Bunga ng kombinasyon ng maraming alak at droga, pinagselosan umano ni Ronald ang kainumang si Lopez. Binuntun niya ang galit sa asawa at sinimulang saktan. Nang tila nagpaplano na itong kumuha ng kanyang baril, tinipon ni Elena ang kanilang mga anak at pumasok sa isang kwarto. Nanatili sila roon hanggang umalis sina Ronald at Lopez. Naalala ni Elena na parang naposes si Ronald ng demonyo sa itsura nito. Ngunit sa kabila ng nangyari sa kanilang dalawa, iginiit ni Elena na mabuting tao at ama si Ronald. Naging masama lamang ito nang magsimulang gumamit ng droga. Kinumpirma naman nina Elena at John Paul Lopez na sa kabila ng mga hidwaan sa kanyang asawa, ang paggamit ni Ronald ng droga ay dahil sa natuklasan niyang siya ay ampon. Sinabi ni Lopez na natuklasan ni Ronald noong September 4 na siya ay ampon at gusto niyang hanapin ang kanyang tunay na ama. Inilibing si Ronald sa isang simple at pribadong seremonya sa Angelus Eternal Garden sa bayan ng kanyang ama sa Imus, Cavite. Humingi naman ng paumanhin si Elena sa lahat ng mga pamilya ng mga namatay at ang mga nakaligtas na biktima. Umaasa siya na hindi ito magkakaroon ng sama ng loob sa kanyang mga anak. Hindi tinanggap ng mga otoridad ang rason ni Lopez sa kanyang partisipasyon sa krimen. Siya ay kinasuhan ng multiple murder and frustrated murder. Sa lahat ng mga biktima at naiwang pamilya, napakasakit ng nangyaring trahedya, ngunit kailangang ipagpatuloy ang buhay. Sana sa mga taong lumipas ay naibsan ang matinding sakit sa mga puso ng mga naiwan at mga nakaligtas na mga biktima. Ang nangyaring trahedya ay mahigit 1 dekada na ang nakalipas, ngunit ang ganitong problema ay talamak pa rin sa kasalukuyan. Kung ikaw man ay nagmamay-ari ng lisensyadong baril, maging maingat sa paggamit nito upang walang mapapahamak na mga inosente. At sa panghuli, sana ay maging seryoso ang gobyerno na bigyan ng pansin ang problema sa mga iligal na droga na talamak pa rin hanggang ngayon, maging ang pagkakaroon ng iligal na mga baril. Maraming salamat sa inyong panonood dito sa Pinoy Crime Journal. Kung nagustuhan ninyo ang episode na ito, huwag kalimutang magbigay ng komento at i-share sa inyong mga kaibigan. Tandaan, mag-ingat at manatiling mapagmatsyag. Muli, ito ang Pinoy Crime Journal. Hanggang sa susunod na episode, paalam at magandang araw sa ating mga taga-subaybay.